Ano namang alam mo sa pagpili ng underwear ng babae, ha? Uy, siguro ang dami mong magagandang style ng bra sa bahay nyo, no? Tapos yun ang ginagamit mo? Paano ba yan, guys? Umamin na siya. Magaling pala siyang pumili ng undies. Ibig sabihin, bumibili siya nun. Ikaw si Japs kapag umaga. Sino ka naman kapag gabi? Ah, si Jopay. Nice one, Jopay. Anong favorite mong kulay ng bra, ha? Sinabi na nga na hindi ako bakla! Hindi ka pa siya manahimik! O sige, saktan mo ako para malaman mo kung anong pwedeng mangyari sa'yo. Diba? Ikaw ang nagsimula nito? Oh, bakit ikaw pang galit na galit ngayon? Ako ang pinagtripan mo, tapos ngayon pinatulan ka, ikaw ang magagalit? Sa susunod, wag na wag mong gagawing biro ang mga bagay na makakasama sa kapwa mo. Kung hindi mo pagtatawanan ng itsura ng isang tao, pagtatawanan mo naman ng mga magulang o kaya ang buhay na meron sila. Tapos ang sasabihin mo, biro lang, joke-joke lang, ganon? Kapag hindi kami natawa, hindi namin makukuha ang humor mo. Kasi sa totoo lang, ang pangit mo mag-joke. Ang tunay na joke, yung nakakatawa, hindi yung nakaka-offend. Tapos ikaw naman sobrang pikunin mo. Buisit ka. Isinusumpa kita na lahat ng mga biro mong hindi maganda sa ibang tao, yon ang mangyayari din sa'yo. Babalik sa'yo lahat para maramdaman mong nararamdaman namin. Para alam mong ilugar ang biro mo, hindi kami sensitive na tao. Mali ka lang talaga magbiro. Ano ba naman yan, Japs? Papansin ka naman masyado? Bakit mo naman dinikita ng bubble gum yung buhok ni Shaira? Akala mo kasi nakakatuwa ka eh. Trap nga yan para sa kuto niya. Para sa kuto niya, papansin ka palagi. Akala mo nakakatuwa yung mga ginagawa mo eh. Ang hirap kayang tanggalin oh. Umiiyak na nga yung tao, tawa ka pa dyan ng tawa. Umayos ka nga. Isa pa ha, tingnan mo, iuuntog ko yung ulo mo. Galit na galit, gustong manakit. Nagbibiro lang naman ako. Sabi ko sa kanya, huwag siya malikot para di dumikit eh. Ang likot niya. Hindi ko na yung kasalanan oh. La, tignan mo siya umiyak. Lumalaki ang ilong niya. Tignan niyo guys. Ano ba? Tama na! Isa pa talaga, Japs. Problemado na nga kami kung paano namin tatanggalin to. Sa halip kasi na makatulong ka, lalo mo pang dinadagdagan ng sama ng loob ng tao. Susumbong talaga kita mamaya kay Cher. La, sumbungera ka pala. Oo talaga. Papansin ka kasi eh. Siguro hindi ka pinapansin sa bahay ninyo kaya ganyan ka no. Para ka nanlilimos ng atensyon ng mga tao sa paligid mo. Wow, namamalimos talaga. Ayos ka. Oh, tingnan mo. Ang lakas mo mang-asar pero pikunin ka naman pala. Halata naman kasi sa'yo na kinukulang ka sa pagmamahal sa bahay ninyo. Hindi ka siguro mahal ng mama mo. Maayos ka dyan ha. Kala mo nakakatuwa ka. Bakit? Ikaw nakakatuwa ka ba? Tingnan mo lahat na lang gagawin mong biro eh. Hindi mo alam nakakasakit ka na ng ibang tao. Umayos ka para maayos din kami sa'yo. Kung ayaw mo na mapagsabihan ka, huwag kang magbiro. Ang pangit ng humor mo. Ano bang ginawa ko ha? Di ko naman sinasadya na malagyan ng bubble gum ang buhok niya. Isa pa, ang dami niya naman talagang kuto. Tignan mo nga oh, nakakadiri hawakan ng buhok niya dahil sobrang sapnot. Nakakadiri naman pala. Eh bakit mo pa hinawakan? Tapos kapag umiyak yung tao, sasabihin mong joke-joke lang? Akala mo vlogger ka para maging prankster? Papansin palagi? Lahat na lang ng bagay ginagawa mong biro. Hindi natapos na magtalo ang dalawa dahil kuhang-kuha ni Japs ang inis ni Lady. Simula pa noong grade 7 sila, magkaklase na silang dalawa. At kilala naman ang binatilyo sa kanilang paaralan bilang palabiro. Pero hindi maganda ang mga biro na ginagawa niya. Hindi siya nambubuli pero ang biro niya ay tiyak na ikapapahamak ng mga tao sa paligid niya. Hindi natanggal ang idinikit ni Jap sa buhok ng kanyang kaklase, kaya wala itong nagawa kundi ang magpagupit na lang ng buhok. Ilang araw pa ang lumipas, palagi pa ring nanunukso si Jap sa mga kaklase niya. Kahit na isumbong siya ng mga guro nila, ginagawa niya lang ding biro. Ang hindi niya lang talaga mabiro ay si Lady dahil matapang ito para buweltahan siya. Mabilis pa namang mapikon si Japs kaya madalas silang nag-aaway na dalawa. Pero pinipilit pa rin ni Japs na gumanti ng biro kay Lady.
Isang araw, nang makauwi si Lady sa kanilang bahay, inilapag niya ang bag sa sofa bago siya nagtungo sa kusina para kumuha ng tubig na maiinom. Sakto naman na umuwi rin galing sa trabaho ang kanyang ina. "Oh, nak, kauuwi mo lang ba?" Ano yung amoy na yun? Kakauwi ko nga lang po. Nag-practice kami ng volleyball eh. Ano pong amoy? Ay, hindi ko alam. Ano bang amoy yun? Pero parang ang baho eh. Baka siguro dahil hindi pa ako nakakapaglinis ng bahay. Sa Sunday na lang siguro o kaya papalinis na lang ako kay Ate Juday. Sige po, ma. Pasok na ako sa kwarto ko ha. May gagawin pa akong activity eh. Nang kunin na ni Lady ang bag niya, doon na rin niya naamoy ang tinutukoy ng kanyang ina. Mukhang galing yon sa kanyang bag, kaya ang sabi ng kanyang ina ay doon na lang niya tingnan kung ano ang laman nun. Bumungad sa kanya ang mga basura. Hindi niya mawari kung mga pinagbalatan ba yon ng pagkain dahil amoy panis ang mga yon. Ano yan? Bakit may mga ganyan sa bag mo? Pinagkainan mo ba yan kanina? Bakit hindi mo naman tinapon? Ang baho na tuloy. Ay, buwisit talagang Japs yun oh. Ang baho na nito. Tapos may medyas pa talaga. Buwisit talaga. Wala na. Ang baho na ng jersey ko. Ay, ano ba yan? Yung papel ko nabasa pa, buwisit. Japs, yun ba yung kaklase mo na palaging nangaasar sa klase nyo? Yung kaklase mo simula grade 7 kayo? Opo, papansin yun palagi eh. Eh bakit naman ganyan ang ugali ng batang yun? Hindi maganda ang inasta niya. Hindi po talaga maganda. Nung nakaraan ba naman nilagyan niya ng bubble gum yung buhok ng kaklase ko, kaya ayun, nagpagupit na lang. Tapos ngayon ako naman yung ginaganito niya. Yari talaga sa akin yan bukas. Lalagay ko mismo yung bag niya sa loob ng basurahan. Ay, wag ganon nak ha. Wag mong gagantihan ng isang tao dahil lang sa ginawan kanya ng masama. Dapat po ganon ha, para malaman niya na hindi lahat ng tao papayag na biruin niya ng ganon. Okay lang naman makipagbiruan eh, pero wag naman yung sobra na hindi na nakakatuwa. Mali yung biro niya eh. Ang daming ugali ni Japs na talagang kinaiinisan ni Lady. Pero kahit nasabihin niya lahat yun sa kanyang ina, sinasabi lang sa kanya na huwag siyang gaganti dahil darating din daw ang araw na magbabago ang ihip ng hangin at malalaman din ni Japs ang mga mali niyang ginagawa. Sobrang bait kasi ng ina ni Lady at tila ba ang pagiging mahinahon at pasensyosa nitong ugali ang hindi niya nakuha sa kanyang ina. Mukhang sa kanyang ama pa siya nagmana na siyang mabilis uminit ang ulo kapag may nakikitang hindi niya gusto. Nasa ibang bansa ang ama ni Lady at 2 taon na itong hindi nakakauwi sa kanila. Nag-iisang anak lang din ang dalagita. Kinabukasan, tinutuon ni Lady ang ginawa niyang itapon sa basurahan ang bag ng kaklase pero nakita kaagad yon ni Japs. Hindi sila nagtalo pero hindi sila nagpapansin ng dalawa. Hanggang sa gumawa na naman ng kalokohan si Japs. Hoy, Juchay! Yung nanay mong chihuahua nandun sa labas. Hinahanap ka yata. Ano na naman yung pinagsasabi mo, Japs? Oh, bakit sa akin ka na naman nagagalit? Hindi naman ikaw ang tinatawag ko ah. Huwag kang papansin dyan. Ako pa talagang papansin? Tawagin mo ba namang chihuahua yung nanay ni Charis? Oo na naman ngayon. Buti nga di askal eh. Mukha naman talagang chihuahua yung nanay niya. Nagkaganon yung mata oh. Oo, ang laki. Ang sama talaga na ugali mo. May pangalan yung nanay niya. Isa pa, tao yon, hindi aso. Wala akong pakialam. Kung di ka natatawa sa mga joke ko, di huwag ka makinig, okay? Ang lungkot ba naman kasi ng buhay mo eh. Di mo alam kung ano yung mga biro. Ang hirap mong pasayahin. Alam ko kung ano ang mga biro at hindi ganyan ang magandang biro. May mga joke naman na nakakatawa pero hindi yung makaka-offend ka ng tao dahil sa panlalait mong ganyan. Pati magulang ng tao, gagawan mo ng joke. Paano kung nanay mong tawagin mo kang aso, ha? Ay, ewan ko sa'yo. Di mo gets ang humor ko eh. Joke nga lang, pinapalala mo naman masyado. Di ka masayang maging friend. Ang bilis mong ma-offend. Pangit mo ka, banding.
Hindi na kumibo pa si Japs matapos niyang sabihin ang mga salita na yon. Kahit na anong saway sa kanya ni Lady, hindi niya ito pinapakinggan dahil alam niyang para sa kanya ay nakakatawa siya. May mga kaibigan din kasi siyang tumatawa sa mga biro niya, kaya ang akala niya ay tunay na nakakatawa ang mga sinasabi niya. Isang araw, paglabas nila sa isang silid-aralan, nawawala ang isang pares ng sapatos ng kaklase nila. Kailangan kasi nilang hubarin ang mga sapatos nila pagpasok sa loob sa kadahilan ng bawal marumihan ng sahig at para wala silang ibang maipasok na dumi. Nasaan daw yung sapatos ni Karel? Ilabas nyo na yun! Ganito na lang. Amuyin na lang natin isa-isa yung mga bag para kapag may naamoy tayong amoy daga, nasa kanya yung sapatos. Bao-bao ng paa ni Karel pag i-intersan nyo pa yung sapatos niya. Ilabas nyo na yan, huy! Maawa naman kayo sa banlag! Alam ko ikaw nagtago nun, Japs. Ikaw lang namang gumagawa niyan sa amin eh. Ilabas mo na yon, kabibili nilang daw yun. Bayos ka! Ako na naman sinisisi mo. Di ko yung tinago Ano naman gagawin ko sa sapatos niya? Ang baho kaya nun. Ilabas mo na! Wala nga sa akin, di ko yung tatago no. Bahala kayo dyan, uwi na ako. Tuwing lalabas na lang tayo ng Comlab, palagi may nawawala ng sapatos. Ikaw lang naman ang pwedeng gumawa nun eh. Dahil dyan sa prank-prank na ginagawa mo. Ilabas mo na yon. Maawa ka naman dyan sa tao. Paano yan uuwi? Paano siya uuwi? Di gumapang siya. May medyas naman siya. Okay na yung panlakad. Ilabas mo na kasi. Gusto mo pang umiyak yung tao bago mo ilabas eh. Wala nga sa akin. Saan niya ba iniwan? Baka naman tinangay ng pusa. Kasi akala doon nagtatago ang daga. Patay na daga pala. May nakakatawa ba? Oo, yung amoy patay na daga. Nice joke. Ilabas mo na. Kung hindi mo ilalabas, kukunin ko yung sapatos mo. Wala akong ilalabas kasi wala sa akin. Tignan mo dyan sa bag ni Jepoy. Tiningnan naman ni Lady ang bag ng kaklase nila, pero wala naman silang ibang nakita. Dahil sa nangyari, inis na inis si Lady. Naiiyak na rin kasi ang binibiro nila, lalo pat bagong bili lang ang sapatos niya at walang kakayahan ang kanilang pamilya na bumili pa ng bago kapag nawala yon. Isa pa sa iniisip niya ay paano siya sasakay sa jeep kung isang sapatos lang ang suot niya. Ilang beses pang halos makipag-away si Lady kay Japs para lang aminin nito kung saan niya inilagay ang sapatos. Hanggang sa sinabi niyang nasa taas ito ng bubong ng paaralan. Nang tingnan nila, nakita nila ang nakausling sintas. Hindi nila masyadong matanaw pero alam nilang tunay na nasa bubong. Kunin mo na, akyat ka. Ikaw ang kumuha niyan dahil ikaw ang naglagay niyan. Diba? Biro mo lang naman yan. O sige na, kunin mo na. Para naman matawa kami pagkatapos. Ang galing mo naman. Ano, superhero? Ano, liliparin ko yung bubong? Wait mo na lang mamayang gabi. Baka biglang mahati ang katawan ni Karel tapos kunin niya yan sa taas. Di ba sabi nila aswang ang pamilya niya? Kasi yung tatay niya mukhang aswang. Kasi dalawa na lang yung ngipin. Tapos lagi pa namumula ang mata. May sakit yung tatay ng tao, hindi yun biro. Ewan ko kung saan napupunta yung natututunan mo sa school. Hindi kasi napupunta sa utak mo. Ayos ka man lahit Kala mo naman kung sino ang matalino. Perfect ka. Oo, hindi naman din ako sobrang talino. Pero kakaiba kasi yung sayo. Hindi mo ginagamit ang utak mo para makapag-isip ng maayos. Lalaitin mo yung magulang ng tao matapos mong pagtripan. Ikaw kaya itapon yung sapatos mo sa bubong. Kapag sa'yo naman ginawa, nagagalit ka. Ewan ko sa'yo. Wala akong panahon makipag-usap sa'yo. Kunin nyo yan kung kaya nyo. Agad ding umalis si Japs at hinayaan ang mga kaklase niyang gumawa ng paraan kung paano makukuha ang sapatos na nasa bubong. Medyo natagalan sila. Nakuha lang yon nang humingi sila ng tulong sa mga nagbabantay sa kanilang paaralan. Ilang beses na yung ginagawa ni Japs at wala ni isa sa mga kaklase niya ang bumabawi sa kanya. Kapag ginawa kasi nila yon, natatakot silang aabangan sila ng binatilyo sa labas ng paaralan.
Isang beses pa, habang may event sa kanilang school, ang dami pa ring kalokohang ginagawa ni Japs. May pagkakataon pang sinadya niyang lagyan ng yelo ang likuran ng kaklase niya at saka sila nagtawa ng magkakaibigan. Uy, joke lang naman. Bakit ka umiiyak? Kalalaki mong tao, naiiyak ka? Dahil basta nilagyan ko lang ng yelo ang likod mo? Ang sensitive mo naman. Balat sibuyas. Hindi mo naman niya ikamamatay ah. Sakto lang yan dahil mainit ang panahon. Huwag ka na umiyak. Ano ka, bakla? Nagtawanan ang mga kaibigan ni Japs habang sinasabi niya yon. Nakigaya rin sila na maglagay ng yelo sa loob ng damit ng kaklase nila kahit pasabihin itong wag nilang gawin dahil nga pawisan siya at baka magkasakit. Pero wala silang pakialam. Wait, ang boring ngayon ah. Sino kaya pwede natin pagtripan? Paano kaya kung si Junrel? Naalala ko na naman nung pinakain natin sa kanya yung pizza na napulot natin sa basurahan. Gawin kaya ulit natin yun, no? Ay, kaso di na yan tumatanggap ng pagkain kapag galing sa akin eh. Pero dati, patay gutom kasi. Palibasa, wala yan silang makain sa bahay nila. Nagtawanan silang magkakaibigan hanggang sa nakita nila ang isa nilang kaklase na nakaupo lang sa isang gilid at kumukuha ng video. Nilapitan nila yon at yon ang naisipan ni Japs na lokohin. Kinakausap niya ito habang nakatutok sa tenga at sinisigawan. Anong pinagsasabi mo? Natay ka sa pantalon mo ngayon? Grabe ka naman, kaya pala ang baho mo. Akala ko pa naman hininga mo yung mabaho. Natay ka pala talaga. Dahil sa ginagawa ni Japs, naririnig ng ibang tao ang sinasabi niya at napapatingin sa kaklase nila. Hiyang-hiya naman ito kaya napatakbo na lang sa malayo. Hindi pa sapat para kay Japs ang ginagawa niya. Hindi pa naman kasi ganun masyadong malala ang pagbibiro niya. Gusto niya ay yung may maiiyak talaga. Dahil maraming guro sa paligid nila, hindi siya masyadong makagalaw. Hanggang sa nakita niya ang isa nilang kaklase. Tahimik lang yon at walang kaibigan. Nagmasid muna sa paligid ang binatilyo. Tinitingnan niya kung may ibang makakakita sa gagawin nila. May next target tayo. Ayun si Sherlyn. Tara, bigyan natin siya ng cook na pinalitan ng toyo. Hanap ka, bilsa mo. Tapos kuhanan mo akong video para pang prank natin. Tuwang-tuwa silang magbabarkada habang pinapalitan nila ng toyo ang laman ng inuming ibibigay nila sa kaklase. Matapos nilang gawin yon, agad nilang nilapitan ang dalagita. Ang bait ko na nga sa'yo, ayaw mo pa? Ikaw na nga lang ang binibigyan ko ng cook eh. Di ko ginagawa sa iba yan oh. Alam mo, medyo gumaganda ka na kasi sa paningin ko eh. Hindi na ganun kalaki ang ilong mo kapag nakikita kita. Hindi ka na rin mukhang nog-nog. Siguro nagugluta ka na, no? Ganda mo na raw, Crush na yata kita eh. Naghiyawan ang mga barkada ni Japs nang sabihin niya yon. Kaya mas lalong nahiya ang dalagita. Lalo pat naghihintay rin sila na inumin niya ang ibinigay sa kanya. Dahil sa hiya, ininom nga ito ni Sherlyn at doon na nagbago ang itsura niya matapos na malasahan ang toyo. Nagsimulang magtawanan ang magbabarkada at itinapat pa sa mukha ng kanilang kaklase ang cellphone na pang video nila. Bah! Ano, ang sarap no? Sabi ko naman sa'yo eh. Bakit naman bigla ka nalungkot? Toyo lang naman yan eh. Wala, umiyak pa nga ni. Ang OA mo naman. Huwag ka umiyak dyan kasi lumalaki ang butas ng ilong mo. Bakit ba ang sensitive niyong lahat? Sinubukan ng dalagita na huwag maiyak pero hindi na niya kayang pigilan dahil na rin sa pamamahiya sa kanya ni Japs at ng barkada nito. Yun na rin ang huling beses nilang nakita ang kaklase nilang yon dahil hindi na nagpatuloy sa pag-aaral si Sherlyn. Madalas kasi na nagiging tampulan siya ng tukso at kapag walang magawa si Japs, siya ang ginugulo nito.
Mahiyain si Sherlyn at wala siyang kumpiyansa sa kanyang itsura na siyang pinupuntirya ng binatilyo. Upang maiwas na lang ang sarili sa kahihiyan at sama ng loob, hindi na lang siya pumasok sa klase. Ay, ang boring na naman ang araw ko. Wala na ako mapagtripan. Sayang talaga. Bakit kasi hindi na nag-aaral yung noog-nog na sabog ang ilong eh? Sino kayang pwede kong pagtripan dito? Hoy, Lot-Lot! Kulot na mukhang kulangot! Ano ba ang ingay mo? Hindi mo ba nakikita na may ginagawa kami rito? Bakit? Ikaw ba ang tinatawag ko, ha? Ikaw na ba ngayon si Lot-Lot Kulot? Hindi mo ba nakikita na kasama ko siyang gumagawa rito, ha? Saka ayusin mong pagtawag sa mga tao. May mga maayos silang pangalan. Paano kung tawagin ka naming Jebs? Tutal mukha ka namang tae. Si Jollibee talaga to eh, no? Pabida masyado. Aral-aral ka pang ganyan. Akala mo naman makakakuha ng award. Ikaw ang makakakuha ng award sa akin dahil buwisit na ako sa'yo. Eh di wow! Nye 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 nye. Kala mong ganda niya. Mukha naman siyang bisugo. Ang baho din naman niya. Amoy malansa. Anong sabi mo? Buwisit ka! Aray, ano ba? Parang tanga to. Kala mo naman inaano siya. Ano ba? Bitiwan mo ako. Aray ko, huwag mo nga ako sabunutan. Nagpatuloy si Lady sa pananabunot sa kanyang kaklase. Hindi niya ito tinitigilan kahit pa man nasasaktan na si Japs. Napahinto lang siya nang dumating ang kanilang guro. Tumingin pa ng masama si Japs sa kanya habang naglalakad ang dalagita pabalik sa kanyang upuan. Yari ka talaga sa akin, Jollibee ka. Pabida ka masyado ah. Sakit ng anit ko dahil sa'yo. Hindi na natigil ang bangayan ng dalawa kahit na ilang araw na ang nakalipas. Hindi pa rin kasi nakakabawi si Japs sa ginawang pananakit sa kanya ni Lady. Hindi rin naman niya ito pwedeng saktan dahil alam niya ang kahahantungan niya kapag yun ang ginawa niya. Ang gustong gawin ng binatilyo ay ang pikunin na lang si Lady. Pero hindi niya yun basta magawa dahil sa lahat ng mga naging kaklase niya, si Lady ang pinakapalaban. Alam nyo, inis na ako dyan kay Jollibee. Ano kaya ang pwede kong gawin para mapikunan naman yan sa akin? Hindi yung palaging akong kinakalaban niya. Papansin palagi. Kala mo naman bibigyan siya ng award pag pinagtanggol niya lahat. Hindi marunong kumilatis ng biro eh. Biglang pumasok sa loob ng silid-aralan si Lady para ilapag ang bag niya. Inirapan niya rin si Japs. Anong tinitingin-tingin mo dyan, ha? Baka gusto mong suntukin ko yung pagmumukha mo at nang mabungi ka na talaga ng tuluyan. Kapag sinapak kita, tanggal yung sungki mo. Tigilan mo nga akong tomboy ka. Tomboy pala, ha? Sige, okay lang, bakla. Di ako bakla. Oh, bakit naman ikaw na ngayon na napipikon? Akala ko ba ikaw yung dapat mapang-asar? Di ba? Lahat naman ng lalaki dito sa classroom tinawag mo ng bakla. Tapos ikaw ayaw mo magpatawag? Huwag ganon. Lalo ka nagmumukhang bakla niyan eh. Isip talaga to. Hayaan mo, magagantihan din kita. Baka umiyak ka kapag napigong ka sa akin. Aba, go! Subukan mo! Para malaman mo kung hanggang saan ang hangganan niyang pagiging palabiro mo. Baka ikaw ang umiyak sa susunod. Ayos talaga pagiging matapang mo ah. Oo, dahil alam ko naman na duwag ang mga katulad mo. Nagtatago ka lang sa pagiging mapang-asar mong tao para pagtakpan ng pagiging malungkot ng buhay mo. Papansin ka kasi uhaw ka sa atensyon ng mga tao. Diba? Hindi mo ba naman yun makuha sa mga magulang mo eh? Maayos ka dyan ah. Dahil kahit babae ka, papatulan talaga kita. Oh, wawa naman ang batang gilove ng mama niya. Lumalabas ng pagiging bading mo, oh. Papatol ba naman sa babae? Ay, tingnan mo. Ikaw ang mahilig mang asar, pero kapag inasar ka naman, pikunin ka na. Wawa naman talaga. Oy, oy. Ah, talaga ba? Kaya pala may kabit yung tatay mo sa abroad, no? Ano, akala mo di ko naririnig yung mga chismis na yon? Sige, gusto mo magpikunan tayong dalawa? Yun na lang ang gawin natin! We, talaga ba? Bakit naman ikaw pa ang galit dyan? Ayuy, kalalaking tao niya pero chismoso. Ay,
sabi ko na Barbie eh. Di ako bakla! Galit na galit si Japs dahil hindi niya maipagtanggol ang kanyang sarili. Habang si Lady naman ay panay lang ang tawa kahit pa naririnig na sila ng iba pa nilang mga kaklase. Ilang araw pa ang lumipas, palagi pa ring natatalo si Japs kapag nag-aasaran sila ni Lady. Kahit na anong panlalait na gawin niya sa dalaga, may mas malaking panlalait itong ibinabalik sa kanya na siyang kinaiinisan niya. Wala silang pasok. Nasa labas sina Lady at Sarah kung saan kumuha sila ng padala ng ama ni Lady na nasa ibang bansa at naggala sila sa labas para bumili na rin ng bagong gamit ng dalagita. Ito na ko, sukat mo nga to kung kasya sa'yo. Ayoko niyan, ma. Ang sikip niya, no? Mukha pa namang tumaba ako. Hindi ka naman tumaba, nagkaroon ka lang ng laman. Mas maganda nga yan eh, kesa naman yung sobrang payat mo. Paano kaya si Japs? Nakakainis. Hindi ko lang pinapahalata sa kanya pero naiinis ako sa tuwing sinasabi niya na ang taba ko. Ang laki daw kasi ng braso ko. Hanggang ngayon pala, inaasar ka pa rin nun. Huwag mo na lang siyang pansinin. Hindi naman lahat ng panlalait ng isang tao sa pisikal mong itsura ay tunay. Minsan, hinuhuli lang nila kung saan ka masasaktan. Hindi ka naman mataba. Lahat na lang sa classroom namin binabati niya ng kung ano-ano. Tapos kapag pinagsabihan naman siya, ang dahilan niya nagbibiro lang naman daw siya. Masyado lang naman daw kaming seryoso. Hindi naman po kasi maganda ang mga biro niya eh. Meron talagang mga taong ganon, anak ko. Kaya nga dapat, huwag silang pansinin. Alam mo kung anong makakasakit sa kanila? Yung hindi sila binibigyan ng atensyon. Kaya hayaan mo na lang siya kapag inaasar ka. Kasi baka ma-stress ka lang lalo. Ay, sana nga po makaiwas ako. Kasi palagi kami nag-aaway eh. Pikon na pikon kasi talaga ako sa kanya. Buti na lang hindi ako nagmumura. Kasi kung sakali, minura ko na talaga siya. Nako, isa pa yan sa wag mong gagawin ha. Alam mo ang pagsasalita ng masasama sa kapwa mo, pwedeng magdulot ng kapahamakan nila. Alam mo yung hinihiling nung iba na mamatay na yung mga kaaway nila o kaya yung mga sumpa-sumpa na lumalabas sa bibig nila? Makapangyarihan kasi ang dila natin, kaya yung mga hinihiling natin pwede talaga yung magkatotoo. Paano kung masama ang hiniling mo sa kapwa mo, di ba? Paano naman kung deserve niya naman na mapahamak dahil masama din naman ang ugali niya? Katulad ni Jobs, ilang tao na napahamak niya eh. May mga dati pa kaming kaklase na hindi na nag-aral dahil sa mga biro-biro niya na hindi naman nakakatuwa. Dapat sa kanya napaparusahan. Sa halip na humiling ng masama sa kanya, ang hilingin mo ay yung ikabubuti niya para ma-realize niya na mali ang mga ginagawa niya. Kaya nga pinagbabawalan kitang magsalita ng masama, di ba? Lalo na kapag galit na galit ka. Kasi alam mo, may mga tao na malalim ang koneksyon sa mga ninuno nila. Kaya kapag talagang hiniling nila yung isang bagay na mabigat sa puso nila, malaki ang chance na magkakatotoo yun. Oh, may ganyan po pala. Hindi rin kasi ako masyado nagpapaniwala sa mga ganyan eh. Kaya sikapin mo na huwag kang magsasabi ng kahit na anong masama sa kapwa mo. Ha? Lalo pa kung hihiling ka ng masama sa kanya. Kahit na ano pang gawin niya sa'yo, ang hilingin mo na lang ay yung maisaayos ang kanyang pag-iisip para malaman niyang mali ang ginagawa niya. Sige po, subukan ko lang. Sana nga po kaya ko. Lalo na't inis na inis naman ako dun sa kaklase ko. Basta wag lang sana siyang gagawa ng kahit na anong masamang bagay na magpapagalit sa akin lalo. Minsan po kasi hindi ko masabi kung kaya ko bang pigilan ng sarili ko na makapagsalita ng masama eh. Itinatak na lang ni Lady sa kanyang isipan ang payo sa kanya ng kanyang ina, lalo pat kilala niya rin ang kanyang sarili. Kapag naiinis siya, hindi na niya napipigilan na magsabi rin ng masama sa taong kaaway niya. Hindi naman pala away na tao si Lady. Sa katunayan ay marami siyang kaibigan. Sadyang nakakapagsalita lang siya ng masama kapag si Japs na ang kausap niya.
Habang lumilipas ang mga linggo, palagi pa rin silang nagtatalo ni Japs hanggang sa narinig na naman niya itong may inaasar at nilalait na kaklase nila. Nakasakay sila sa jeep at may ibang tao roon, kaya mas lalong nakakaramdam ng hiya ang kaklase nilang binibiro ng binatilyo. Wala ka talagang pinipiling lugar para mangasar, ano? Huwag ka nga makisali dyan, Tabachoy. Tignan mo nga yung uniform mo, hindi nakasya sa'yo. Kakalamon mo kasi yan eh. Kasi kami may pagkain, di ba? Hindi tulad mo, mukha kang kalansay. Okay lang, at least ako lalaki. Ang pangit kaya sa mga babaeng tignan kapag mataba sila. Mukha kayong mga baboy na nakawala sa kulungan. Tapos nakisakay sa jeep. Saka di naman ikaw ay naasar ko, di ba? Nagpapalibre lang naman ako kay Casey dahil mukhang nakasahod na siya sa bakery. Kamukha niya kasi yung tindera dun sa gilid ng school. At ano namang nakakatawa sa tindera ng bakery, ha? Marangal na trabaho yun. Nung nakaraan, sinabihan mo siyang mukha siyang caretaker. Dahil lang sa lukot ang suot niyang damit. Ang daming mararangal na trabaho ng tao lang nilalait mo. Akala mo naman kalait-lait maging tindera, maging caretaker o maging tagawalis sa kalsada. Mas kalait-lait pa nga yung mukha mo at yung ugali mo. Lo, bidang saya na naman siya. Nakakatawa naman talaga kapag tinatawag na tindera sa bakery. Ibig sabihin nun, cheap ang mukha. Talaga naman mukha siyang caretaker minsan kasi papasok siya sa school na hindi na plancha ang uniform niya. O kaya gulo-gulo ang buhok niya. Sa bagay, kulot naman kasi yung buhok niya Ang nog-nog niya pa. Tapos yung kinang ngipin, bungi pa'y nasa ibaba. Sino di matatawa kapag nakakakita ng ganyan tao? Mukha siyang vampira na bungi. Pwes kami, hindi kami natatawa sa ganyan. Pamamaya yung ginagawa mo sa kanya. Ang daming tao rito sa jeep Kayo lang na mga chip mong tropang natatawa sa mga pagbibiro mong ganyan. Hindi yan biro, panlalait yan. May malaki bang magbabago sa'yo kung puputi siya, ha? Kung aayos ang ngipin niya? Kahit matinong tao hahanapan mo ng biro La, galit na naman ang person. Pansinin mo si Jollibee, baka mas lalo yan magalit. Siguro nagsiselos ka kapag nilalait kong iba, no? Sabi ko na nga ba, crush mo ko Lo, crush ako ni Jollibee. Ayoko sa babaeng bonjing. Mas nakakadiri ka naman, no? Hindi kita gusto. Alam mo, feeling ko, wala na magbabago dyan sa pag-uugali mo. Ang sama mong tao. We, bakit naman napipi ko na yan? Akala ko ba strong ka? Bakit naman galit na yan? Yung ilong ni Jollibee umuusok ko. Piko na yan. Bawi na lang next life. Oo, babawi ako next life. Kasi next life, magiging ipis ka. Talagang aapakan kita ng paulit-ulit, buisit ka. Tawa lang ng tawa si Japs habang nakikita niya kung paano magalit si Lady. Pakiramdam niya ay siya naman ang panalo sa mga sandali na yon. Kinabukasan, maaga siyang pumasok dahil gusto niyang umisip ng paraan kung paano niya pa mas lalong gagalitin si Lady. Hanggang sa naabutan niya ang bag ng dalagita sa loob ng kanilang silid-aralan. May iilang bag doon, pero alam niya kung alin ang kay Lady. Agad siyang lumapit doon at binuksan yon. Noong una, balak niyang lagyan ulit ng basura, pero nagawa na niya yon kaya ayaw na niyang ulitin. Siguro nag-practice yun ng volleyball. Ay, may extra na damit yun dito Ayun, kita ko na. Yari ka sa akin. Kulay pink pampanty mo Sabit ko to rito sa taas ng board. Tawang-tawa si Japs habang ginagawa niya ang plano niya. Dinikitan niya pa ito ng sulat na para bang nawawalang bagay yun. Matapos niyang gawin ang kalokohan, sinagad niya pa ang inis na makukuha ni Lady. Binuhusan niya ng suka ang damit na pamalit ng dalaga para wala itong maipambihis mamaya. Matapos nun ay lumabas na siya ng silid-aralan para hindi siya makita ng dalagita kapag bumalik ito upang kunin ang pambihis niya. Ilang sandali pa,
Nang malapit na ang oras ng klase nila, natatawa ang binatilyong ikinukwento sa mga kaibigan niya ang ginawa niya. Nasa tapat pa lang sila ng pinto, ramdam na niyang may kaguluhan sa loob. Anong nangyayari? Bakit ang iingay nyo, ha? Walang hiya ka! Buisit ka talaga! Oo, huwag mo ko lalapitan. Ano, mananakit ka na naman? Inaano ba kita? Inaano? Alam ko ikaw ang nagsabit ng panty at bra ko sa taas ng board. Hindi ka pa natuwa. Binuhusan mo pa ng suka at ang pamalit kong damit. Uy, bawal yung ginagawa mo na ng bibintang ka, ha? Hindi ko binuhusan yan. Baka kasi maasim na yan kasi nga amoy maasim ka rin, di ba? Alam kong ikaw ang may kagagawa nito. Buisit ka talaga. Ano bang mapapala mo kapag pinagtatawanan mong ganito ang mga tao? Nagiging masaya ako. Bakit naman kasi kulay pink ang panty mo? Tapos floral pa ang bra mo? Nakita mo na? First time mo bang makakita ng bra at panty, ha? Wait lang ha. Baka kasi gusto mo rin magsuot ng bra. Sige na, ipapahiram ko na lang sa'yo to para naman makapaglabas ka na. Aminin mo na kasing bakla ka talaga. Wala namang masama eh. Kaysa naman yung pinakikialaman mong gamit ng mga babae. Make-up, gusto mo ba? May bibigay ako sa'yo. Galing abroad yon, padala ni dad sa akin. Bigay ko na sa'yo. Baka kasi isang araw nakawin mo yun eh. Kasi nga, gusto mo magpakababae. Di ako bakla. Natatawa lang ako dahil sa kulay ng bra at panty mo. Ang baduy mo kasing pumili. At ano namang alam mo sa pagpili ng underwear ng babae, ha? Uy, siguro ang dami mo magagandang style ng bra sa bahay nyo, ano? Tapos yun ang ginagamit mo? O paano ba yan, guys? Umamin na siya. Magaling pala siyang pumili ng undies. Ibig sabihin, bumibili siya nun. Ikaw si Japs kapag umaga. Sino ka naman kapag gabi? Si Jopay. Nice one, Jopay. Anong favorite mong kulay ng bra, ha? Sinabi na nga na hindi ako bakla. Hindi ka pa siya manahimik. O sige, saktan mo ako para malaman mo kung anong pwedeng mangyari sa'yo. Di ba? Ikaw ang nagsimula nito? Bakit ikaw pang galit na galit ngayon? Ako ang pinagtripan mo, tapos ngayon pinatulan ka, ikaw ang magagalit? Sa susunod, huwag na huwag mong gagawin biro ang mga bagay na makakasama sa kapwa mo. Kung hindi mo pagtatawanan ng itsura ng isang tao, pagtatawanan mo naman ng mga magulang o kaya ang buhay na meron sila. Tapos ang sasabihin mo, biro lang, joke lang, ganun? Kapag hindi kami natawa, hindi namin makukuha ang humor mo. Kasi sa totoo lang, ang pangit mo mag-joke. Ang tunay na joke, yung nakakatawa, hindi yung nakaka-offend. Tapos ikaw naman sobrang pikunin mo. Buisit ka. Isinusumpa kita na lahat ng mga biro mong hindi maganda sa ibang tao, yon ang mangyayari din sa'yo. Babalik sa'yo lahat para maramdaman mong nararamdaman namin. Para alam mong ilugar ang biro mo, hindi kami sensitive na tao. Mali ka lang talaga magbiro. Dami mong pang satsat. Nagbibiro lang naman talaga ako, ah. Ikaw ang pikunin eh. May nalalaman ka pa diyang sumpa-sumpa. Ano naman magagawa niyan? Ano ka ba, mangkukulam, ha? Sana all baliw. Patuloy na nagsagutan ng dalawa. Kahit si Lady, hindi siya nagpapatalo. Gusto niyang ilabas ang lahat ng sama ng loob na nararamdaman niya, lalo pat pagod din siya sa pag-iensayo niya. At nakaramdam siya ng pamamahiya matapos na isabit ni Japs ang panloob niyang kasuotan na nakita ng mga kalalakihan nilang kaklase. Pinatawag silang dalawa para kausapin para na rin matapos ang bangayan nilang dalawa. Dahil kahit patigilin sila ng kanilang guro, wala sa kanila ang gustong manahimik. Bakit akong pagsasabihan? Siya marami sinasabi sa akin, di ba? Wala naman sa isa yung mga lumalabas sa bibig ng babae niyan eh. Papansin kasi siya. Tapos kapag pinansin naman na siya na magagalit. Baka ikaw ang papansin. Hindi ka na nakakatuwa. Kahit na itanong pa sa mga kaklase natin. Sasabihin nilang lahat na hindi ka talaga nakakatuwa. Hindi mo lang talaga matanggap na may taong aapila sa mga pangit mong biro. Kasi pangit mo ang mga joke mo. Kita nyo na. Sino ba sa amin ang bully? Sinabihan niya ako ng pangit. Ay, wow! Na-offend ka na doon? Matapos mo akong pagsabihang bonjing? Matapos mong paglalaitin lahat ng nakikita mo sa mukha namin? Pati yung mga magulang ng mga klase natin? Wala lang nagsusumbong eh, dahil alam nila na pag-iinitan mo sila. Ano bang sinabi mo sa atin ni Paula?
Lagi mo yung tinatawag na mongoloid, di ba? Tapos inaasar mo pa siya palagi na magiging katulad niya ang ate niya. Kasi malaki yung mukha niya kaya mukha rin siya mongoloid. Tapos pagtatawa naman pa siya palagi. Hindi mo siya tinatawag sa pangalan niya. Ang tawag mo sa kanya, pangalan ng ate niya. Ang problema kasi sa'yo kapag hindi kumibo yung tao, akala mo nakakatuwa ka na. Di naman ikaw ang sinasabihan ko, di ba? Bakit parang ikaw pa yung aping-api? Hindi mo ba talaga maintindihan kung ano ang biro, ha? Alam ko ang biro at hindi biro yung mga ginagawa mo. Paulit-ulit tayo. Hindi nagpatinag si Japs at ayaw niyang aminin ang anumang pagkakamali na nagawa niya. Para kasi sa kanya, siya pa rin ang tama at gumagawa lang ng paraan si Lady para maging nakakainis sa iba ang biro niya. Sa huli, parehas silang pinagsabihan at sa oras na magkaroon ulit ng kaguluhan sa kanilang silid-aralan, ipapatawag na ang mga magulang nila. Dahil parehas nilang ayaw na makarating sa mga magulang nila ang nangyaring kaguluhan, nanahimik sila. Pero alam ni Lady na hindi lang yun ang magpapatigil kay Japs na gumawa ng kalokohan. Ilang araw pa ang lumipas, hindi nagpapansinan ng dalawa, pero may mga pasaring sila sa isa't isa. Hanggang sa dumating na naman ang araw na biniro na naman ni Japs si Lady. Pakunwari pang hindi niya sinasadya na madikitan ng slime ang buhok ng dalagita. Ano ba naman yan, Japs? Hindi ka na kasi manahimik dyan. Hindi na matatanggal tong slime sa buhok ko. Tangik, di ko naman sinasadya eh. Nilalaro ko lang naman yan. Sakto, nahulog sa buhok mo. May napanood ako niyan sa TikTok. Ano ba tawag yan? Slime hair mask yata yun. Pampaganda raw para di magmukhang buwagag. Magpasalamat ka na lang sa akin. Hindi mo na kailangan magpa-hair salon. Hindi na to matatanggal. Kailangan ko magpagupit ng buhok. Nakakainis naman sa tuktok pa talaga yung nilagay eh. Papansin ka. Ang haba ng buhok ko eh. Uy, joke lang yan. Iyakin ka pala. Hindi naman sinasadya eh. Okay lang yan. Hahaba pa naman ang buhok mo eh. Ganda niyang kulay blue sa buhok mo. Pwede namang di mo na lang yan ipalis eh. Pwede na yan. Bagay sa'yo. Iyak lang ang tanging nagawa ni Lady. Dahil kahit naman anong pilit niya, hindi maalis sa kanyang buhok ang slime. Mas lalo lang itong kumakapit at nagiging mas malaki ang pinsala. Nang makauwi siya sa bahay, nagulat ang kanyang ina kaya agad silang nagpunta sa salon para magawan pa ng paraan. Pero masyado nang nakadikit sa buhok niya kaya kinailangan na talaga itong gupitin. Masyadong naging maigsi ang gupit sa kanya. Ang buhok niyang hanggang bewang naging maigsi na para bang panlalaking gupit. Bukas pupunta ako sa school nyo. Kakausapin ko yung kaklase mong gumawa sa'yo niyan. Sobrang iksi ng buhok ko. 7 na to eh. Para akong lalaki. Ayoko ng ganitong buhok, ma. Nakakahiya naman pumasok. Hindi nakakahiya ang ganyang buhok. Hahaba pa rin naman yan. Ang hindi magandang tingnan ay ang ginagawa ng kaklase mo. Hindi dapat ganun ang ugali ng isang bata. Ipapatawag ko rin yung nanay nun sa school para makausap ko. May laban pa naman kami ng volleyball. Bala ko pa naman magpatirintas ng buhok tapos ganito lang mangyayari. Alagang-alaga pa naman ako sa buhok ko. Nakakainis talagang Japs yun. Makakaganti rin ako sa kanya. Sana makalbo siya. Ay, di ba sabi ko huwag kang magsasalita ng ganyan sa kapwa mo? Masama yan na humihiling ka ng ganyan. Paano naman po kasi ako hindi hihiling? Nakakasama ba naman ng loob? Ilang taon ko inalagaan ang buhok ko. Tapos masisira lang dahil sa kagagawa ng bully na yon. Buhok ko to eh. Iba na to. Ang lalanan niya. Dapat sa kanya napaparusahan. Halos ayaw na ni Lady pumasok sa paaralan dahil na rin sa itsura ng kanyang buhok. Inaasahan na niya na kapag nakita siya ni Japs, tatawanan siya nito at magiging simula na naman para sa bagong panunukso sa kanya. Wow, ayos ah! Bagong gupit si Vegeta! Tapos nagpakulay ka na rin para mas bagay sa'yo! Talagang natuwa ka pa na ganito kaigsi ang buhok ko? Baka bukas, bigla kang pumasok na kalbo ka na.
Hindi ako sanay na makita kang ganyan. Nakakatawa yung tsura mo eh. Mukha kang tomboy na naka-lipstick. Ang pangit mo pala kapag di mahaba ang buhok mo, no? Pero at least medyo okay kang tignan kasi nakikita na may leeg ka rin pala. Pero nakakatawa talaga yung tsura mo. Habang inaasar ng binatilyo si Lady, pinatawag naman siya sa opisina ng principal. Nang makarating siya roon, nakita niya ang kanyang ina at ang nanay ni Lady. Hindi na niya tinanong kung anong dahilan dahil alam na niya kung bakit siya pinatawag. Hindi po, bali nag-aarutan kasi kami noon kaso bigla naman nadikit sa ulo niya yung slime. Nagbibiruan lang kami noon nung una eh. Kasi nga po may nakita kami sa TikTok na gumagawa ng slime hair mask. So ayun, di ko rin naman alam na di na yun matatanggal. Palagi kasing nagsusumbong sa akin ang anak ko na inaasar mo siya. Hindi lang siya, pati yung mga kaklase mo. Tapos kanina napag-usapan namin na kagagaling nyo lang pala rito dahil nag-away kayong dalawa. Sana naman wag mong panatilihin ang ganyang ugali mo kasi hindi yan maganda sa totoo lang. Minsan, kailangan mong ilugar ang biro mo. Joke nga lang yun, di ba? Masyado naman kasi kayong mga seryoso. Wala na akong ibang sasabihin pa dahil kayo na ng nanay mo ang dapat na mag-usap. Dahil siya talaga ang unang magdidisiplina sa'yo. Nang umalis si Sarah, pinagalitan si Japs ng kanyang ina. Halos gusto na siyang murahin ito at saktan. Mabuti na lang at kaharap nila ang principal. Pero pinagsabihan siya ng ina na mananagot siya kapag nakauwi na sila. Naantala kasi ang trabaho nito para lang pumunta sa paaralan at ang bubungad lang sa kanya ay ang kalokohan na ginawa ng kanyang anak. Pagbalik ni Jap sa loob ng kanilang silid-aralan, baka sa kanyang mukha na naiinis siya. Siguro nakausap ka na ng magulang mo, no? Pinagalitan ka ba dahil sa mga katarantaduhang pinaggagawa mo? Masaya ka pa talaga, no? Sumbongera ka pala talaga eh. Ang tanda mo na pero asa ka pa rin sa mama mo na pupunta rito sa school. Wow! Kaya naman pala pati mama mo nasa school din, di ba? Mas nakakahiya naman yung sayo. Pinatawag ang mama mo dahil sa pagiging tarantado ng anak niya. Oh, hindi ka na makapagsalita, di ba? Kasi nakaabot na talaga sa mama mo yung mga biro mo na hindi nakakatuwa. At isa pa, ano ba yung poknat sa buhok mo? Ganti na ba yan dahil sa ginawa mo sa akin? Ha? Anong poknat? Wala akong poknat ha? Tingnan mo ang itsura mo, oh. Ano yan? Tiningnan ni Japs ang itsura niya kung saan nakita niya na may mga tapyas ang buhok niya at nakakahiya yung tingnan. Hindi niya alam kung paano yun nangyari dahil wala namang gumupit ng buhok niya. Sa tuwing hahawakan niya ang ulo niya, nalalagas ang kanyang buhok. Dahil sa nangyari, kinailangan niyang magpakalbo. Pagpasok niya kinabukasan, siya naman ang pinagtawanan. Uy! Agang pumasok, Mr. Clean! Ayos yan ha. Ang kinis at ang kintab ng ulo mo. Pwede kaming manalamin dyan. Uy, wag ka dyan umupo dahil baka matamaan ka ng sinag ng araw mamaya. Nakakasilaw pa naman ang ulo mo. Haha, nakakatawa. Yan ang tunay na joke. Yan naman ang gusto mo, di ba? Tingnan mo, ngayon sa tuwing makikita ka namin, matatawa na kami kasi nga, kalbo ka. Inis na inis si Japs dahil sa mga sinabi sa kanya ni Lady. Ang iba naman nilang mga kaklase ay nakitawa na rin. Kahit na anong gawin ng binatilyo, siya na ang naging sentro ng katatawanan. Hindi niya yun matanggap, kaya patuloy niyang pinapalakas ang loob sa pamamagitan ng panlalait sa iba pa niyang mga kaklase. Ilang araw ang lumipas kung ano-anong nangyayari kay Japs. May pagkakataon pang sinulatan niya sa mukha ang kaklase niyang natutulog at kinabukasan may marka ang mukha niya. Bakat na namumula at hindi mawari kung paano niya yun nakuha. Si Lady naman ang gumagawa ng paraan para maging dahilan yon ng panunukso sa kanya. Pwede ba manahimik ka na? Hindi na nakakatawa yung pangasar mo sa akin ha? Akala mo kasi palagi nakikipagbiron sa inyo eh.
Bakit ka naman nagagalit? Ngayon, yung linya ko na ang ginagamit mo? Akala ko ba lahat na lang joke para sa'yo? Ngayong nakikitawa na kami sa humor mo, magagalit ka naman na. Huy, wag ganun. Dapat bawal ang sensitive na tao. Nakikita mo na nga naman nangyayari sa akin eh. Siguro kagagawan mo to, no? Baka mangkukulam ka. Wow, napagkamalan pa ako mangkukulam. Kung kukulamin man kita, hindi lang yan ang mapapala mo sa akin. Gusto sana kitang gawing kuto para ilang beses kitang titirisin dahil inis na inis ako sa'yo. Karma mo na yan. Deserve mong magkaganyan, ano? Dahil kapag may mga taong nasa paligid mo, tapos may kakaibang kapansanan, pinagtatawanan mo at ginagawa mong biro. Ngayon, ikaw na ang nagkakaroon ng kakaibang sakit. Ikaw naman ang nagiging biro. Damahin mo yan. Para naman malaman mo hindi lahat ng bagay nakakatawa. Para maramdaman mo rin yung nararamdaman nila, no? Ngayon mo sabihin na sensitive sila. Duh! Deserve na deserve. Sana ikaw rin magkaganito dahil sa panunukso mo sa akin. Ay, no. Hindi yan mangyayari sa akin. Kasi hindi naman ako tulad mo. Hindi ko ginagawang biro yung mga seryosong bagay. Ikaw lang ang ginagawa kong biro. Kasi nakakatawa ka na ngayon. Pikon na pikon si Japs sa mga salitang sinasabi ng kanyang kaklase. Ilang araw pa ang lumipas, walang nagbabago sa kalagayan ng binatilyo. Kahit na nasa labas sila ng paaralan, nagiging tampulan siya ng tukso. Ginagawa siyang katatawanan ng mga tambay malapit sa kanila. Noon, siya ang gumagawa noon at kung sino-sino na lang ang pinagtatawanan niya. Wala siyang pakialam kung may sakit ba o wala. Mapabata man o matanda, kapag gusto niyang lokohin ay niloloko niya. Ngayon, bumaliktad na ang lahat. Siya na ang nakakaranas nun. Nahihiya na siyang lumabas ng bahay nila o pumasok man lang sa paaralan. Pakiramdam niya kasi, bawat taong makakakita sa kanya, huhusgahan lang siya. Pero kahit na ganon, hindi niya pa rin inaalis sa kanyang sarili na manlait at pagtawanan ng ibang tao, kahit pa man malala na ang nangyayari sa kanya. Naikwento rin ni Lady sa kanyang ina ang kakaibang nangyayari kay Japs. Baka naman may isa siyang nabiro na hindi natuwa sa kanya, tapos yun ang nagpakulam sa kanya. Posible naman yun dahil ang daming galit sa kanya eh. Ewan ko po sa kanya. Tapos ako ang sinisisi niya. Mukha ba akong mangkukulam? Saka ang sabi ko sa kanya na deserve naman talaga niya yung ganun. Kasi sama ba naman ang ugali niya? Para naman po ma-feel niya na nafe-feel ng mga nilalait at binibiro niya, di ba? Huwag mo sabihin sa akin na ginagaya mo na siya. Hala, hindi po ah. Siya lang ang binibiro at tinutokso ko. Wala nang iba. Kasi paano ko po maigaganti ang ibang tao kung hindi ko ipaparanas sa kanya ang ginagawa niya? Hindi ba po? Valid naman ang reason ko na pang-aasar sa kanya eh. Ganun pa rin yun, anak. Hindi ibig sabihin na pinagtatanggol mo ang iba sa pamamaraang masama ay nagiging mabuti ka na. Nagiging katulad ka lang din ng kinagagalitan mo. Hindi mo na kailangan pang tuksuhin yung tao sa kung anong itsura niya dahil kung tatanggapin niyang mali siya, malalaman niya yun sa sarili niya, hindi sa kung paano mo siya tinuturing. Walang maitutulong na mabuti sa iyo ang panunukso sa kanya. Katulad sa kung paanong hindi rin nakakabuti kay Japs ang ginagawa niyang panunukso sa kanila. Kaya kung gusto mong matuto talaga siya, hayaan mo siyang matuto sa sarili niyang pamamaraan. Simula ngayon, hindi mo na siya tutuksohin, ha? Grabe naman po yung pinag-aagawa niyo sa akin, ma. Masyado naman po kayo mabait dyan. Hindi ko po alam kung kaya ko sundin yung sinasabi ninyo sa akin. Basta, gawin mo, okay? Kasi alam mo, sa nangyayari sa kanyang ganyan, imposibleng hindi niya mapagtanto kung anong mali niya. Tingnan mo, isang araw, siya na mismo ang aamin sa ginawa niya. Hindi mo na kailangang ipaalala sa kanya dahil bitbit na niya sa katawan niya ang kapintasan. Kaya siya ang makakapagsabi kung kailan niya tatanggapin ang kamalian niya. Magkaiba talaga ang pananaw ng mag-ina dahil ang gusto ni Sarah ay tumigil na ang anak sa pang-aasar sa kanyang kaklase, habang si Lady naman ay gusto pa ring ipagpatuloy ang pagpaparanas kay Japs ng kahihiyan.
Pero sa huli, hinayaan na lang din ng dalagita si Japs. Bibihira na lang kasi itong magbiro, lalo na kadalasan sa mga pagbibiro niyang hindi magaganda ay nangyayari rin sa kanya. Katulad ng hiniling ni Lady na lahat ng pamamahiya niya sa ibang tao, yun din ang mararanasan niya. Sa paglipas ng mga araw, wala pa ring nagbabago sa kalagayan ni Japs. Hindi na tumutubo ang buhok niya at ang mga marka sa katawan niya ay hindi nawawala. May isa siyang kaklase na sinabihan niyang banlag at pinagtawanan hanggang sa unti-unti na rin siyang naging banlag. Napansin niya yon dahil sa mga pagkuha nila ng litrato. Napupuna rin siya ng kanilang mga magulang na may kakaiba sa kanyang mga mata. Marami nang napapansin si Lady sa kalagayan ng kaklase, pero isinasantabi na niya ito dahil iilang linggo na lang din naman ang titiisin niya at hindi na sila magkikita. Bibili ka pa ba ng bagong sapatos para sa moving up nyo? Di po ba may pinadala sa akin si Daddy? Yun na lang po ang gagamitin ko. Mabuti na lang po, malapit na ang moving up namin. Matitiis ko pa si Japs. Pero alam niyo po, medyo nakakaramdam ako ng awa sa kanya. Nakakaawa naman talaga siya, lalo na at ang daming nangyayari sa kanya. Naisip ko lang po bigla. Kasi di ba napag-usapan natin yung mga sumpa-sumpa. Kasi sa pagkakatanda ko naisumpa ko siya eh. Pero hindi ko naman po yung sinasadya. Galit na galit lang po talaga ako nung panahon na yon. Anong sinabi mo sa kanya? Di ba, ang sabi ko sa'yo, huwag kang magsasalita kapag galit na galit ka dahil baka bigla kang humiling ng masama sa kapwa mo. Hindi ka nakikinig sa akin. Sorry na po. Hindi ko naman alam na mangyayari yun eh. Malay ko ba na pwede palang bumalik sa kanya yung mga panlalait na ginawa niya sa ibang tao. Saka medyo natuwa ako kasi at least alam na niyang lumugar, di ba? Tingnan niyo po ngayon, hindi na siya ganun kalala katulad noon. Medyo nakakainis na lang siya ngayon, hindi yung sobrang nakakainis. Kahit na, hindi pa rin maganda yung ginawa mo. Siguro, kaya nga ganun ang nangyayari sa kanya dahil nakakapit sa kanya ang sumpa na ginawa mo. Alam mo ba na pwede ka ring maapektuhan dun? Paano kung isang araw, bigla na lang kayo magkapalit ng sitwasyon? Ha? Naku, gagawa natin ang paraan yan para matigil ang sumpa na ginawa mo. Hindi ko naman talaga sinasadya. Siya naman din na may kasalanan nun kung bakit siya nagkaganon eh. Kung sana maayos siyang tao, hindi ko naman siya isusumpa. Siguro naman, hindi lang akong sumumpa sa kanya. May iba pa na mas malala ang hiniling sa kanya. Nagkataon lang talaga na ang dami namin. Kaya ayun, nakarma siyang bigla. Siguro, pwede yung mawala kung gagawa siya ng paraan para mawala, like magbabago siya ng ugali. Pero kung hindi siya magbabago, baka habang buhay na niyang dalhin yun. Simula nang mapagtanto ni Lady na siya ang naging dahilan ng nangyayari kay Japs, hindi na niya alam kung kakausapin pa ba niya ang kaklase at pagsasabihan ito o hahayaan na lang dahil hindi na rin naman sila magkikita pa pagkatapos ng moving up nila. Ay, bahala na nga. Kunwari na lang imbento ko lang yung sasabihin ko sa kanya. Alam ko na hindi yan naniniwala sa mga sumpa-sumpa eh. Sa tigas ba naman ang mukha niya na maging mapang-asari, maniniwala yan sa mga sumpa. Nakatitig lang si Lady kay Japs hanggang sa nilapitan siya nito. Parehas silang nakakaramdam ng inis sa isa't isa. Ayaw pa naman ni Japs nang tinitingnan siya habang ayaw ni Lady na umaaligid sa kanya ang binatilyo. Anong problema mo, ha? Ang sama pa rin ng ugali mo, no? Hindi ka na ba talaga magbabago? Ano bang pagbabago gusto mong gawin ko, ha? Gusto mo ako mag-transform at maging si Bumblebee? Piloso po ka talaga, no? Yan, yung ganyang pag-uugali mo. Baka kasi nakakarma ka malala, di ba? Hindi mo man lang ba yun naisip, ha? Kaya ka nagkakaganyan dahil sa mga pagbibiro mong wala na sa lugar? Lahat ng biro ko nasa lugar. Mga sensitive na tao lang talaga kayo. Ay, ewan ko sa'yo. Basta ako nagsasabi lang sa'yo. Hindi mo ba napansin, ha? Na lahat ng ginagawa mong masama sa mga tao sa paligid mo, yon ang nangyayari sa'yo. Diba? Nung binigyan mo ng pagkain na marumi si Angela, sino ba nagloko ng tiyan? Diba ikaw?
Halos matae ka na nga sa pants mo rito sa classroom eh. Doon pa lang, hindi mo man lang ba naisip? Nambibintang ka na namang nagbibigay ako ng maruming pagkain. Magsisinungaling ka pa? Eh huling-huli ka na nga. Alam mo, sa ginagawa mong ganyan, pinapahiya mo lang lalo sarili mo. Tingnan mo, sa paulit-ulit mo ring pagbibiro ng masama sa mga tao sa paligid mo, lalo ka lang mahihirapan dahil babalik at babalik sa'yo ang katatawanan. Bahala ka, basta ako nagsasabi lang ha, nasa iyo na yan kung magbabago ka o hindi. Pero kung hindi ka na magbabago, baka nga hanggang ganyan na lang ang kapalaran mo. Matapos ang pag-uusap nila na yon, hinayaan na ni Lady si Japs na gawin ang mga bagay na gusto niyang gawin. Ang magpatuloy manukso sa mga kaklase niya na bumabalik din naman sa kanya. Hanggang sa sumapit na ang kanilang moving up, kung saan lahat sila ay aakyat na sa stage. Maayos naman ang naging daloy nung umpisa, pero sa pagtatapos nila ay may isa pang ginawang kalokohan si Japs. May hinila siyang upuan sa unahan niya na naging dahilan upang matumba ang dapat na uupo doon. Oh, natumba ang lechon! Anong ginagawa mo dyan sa sahig? Bakit dyan ka naman umupo? Hindi ka ba kasya sa upuan mo? Magtatanong ka sa kanya eh, ikaw tong humila ng upuan niya. Moving up na nga eh, ganyan ka pa. Hindi na nagbago ugali mo. Kaya nagiging matingkad lalo yung bunbunan mo eh. Sana madapa ka mamaya sa stage. Nung una ay tinawanan lang ni Japs ang sinabi sa kanya ni Lady. Pero nagkatotoo yun. Habang umaakyat sila ng kanyang ina sa stage, natalisod siya at nawala ng balanse na naging dahilan para mahulog siya sa stage. Nagtawanan ang mga taong nakakita sa kanya at iyon ang pinaka nakakahiyang pangyayari sa buhay ni Japs. Alam niyang kahit na anong mangyari ay hindi niya makakalimutan ang pagkapahiya niya na yun. Gusto na sana niyang umalis pero hindi pa sila pinapalabas. Nanatili siya sa pwesto niya para bang walang mukhang maihaharap sa mga kaklase niya at ibang nakapanood ng kahihiyan niya. Anong tinatawa-tawa mo dyan, Bonjing ka? May nakakatawa ba, ha? Malamang, sinong hindi matatawa sa nangyari sa'yo kanina? Kitang-kita namin kung paano ka gumulong pababa sa stage. Ang bilis ng karma, no? Kanina lang pinagtatawanan mo siya dahil napaupo siya sa sahig. Ngayon, maiinis ka dahil pinagtatawanan kang nahulog sa stage. Grabe, nakakahiya talaga yon ha? Akala ko nga iiyak ka eh. Isa ka pa! Ikaw ang dahilan kaya ako nahulog sa stage. May isang demonyo ka yata eh. Ay, labas na ako dyan sa mga nangyayari sa'yo, no? Sinabi ko naman na lahat ng ginagawa mong masama sa iba, babalik sa'yo, di ba? Kasalanan mo na yan. Bakit mo kasi hinila yung upuan niya kanina? At least, sa kanya tayo lang nakakita. Eh sa'yo, lahat kami. Sana may mag-post nun para trending ka. Kita mo na, humihiling ka na naman ng masama sa kapwa mo. Kapag yun nangyari, ikaw ang susugurin ko. Lalo na alam kong ikaw lang ang taong gustong mapahiya ako. Hoy, excuse me, Mr. Clean. Hindi ako ang may gustong mapahiya ka. Ikaw ang nagpapahiya sa sarili mo. Kung hindi mo sana ginagawang biro ang mga hindi naman biro, wala rin naman mangyayari sa'yo. Hanggang kailan mo isisisi sa akin yan, ha? Sa totoo lang, ikaw naman ang may dahilan kaya ka napapahiya. Kasalanan mo yan, kaya wag mo ibintang sa ibang tao, okay? Basta ako, masaya na ako na hindi na kita magiging kaklase ulit. Bahala ka na sa buhay mo dahil mukhang kahit saan ka magpunta, palagi ka pa rin naman mapapahiya. Ipahiya mo ang ibang tao nang doble ang maging balik sa'yo. Magbago ka na, huy. Palagi kang papansin eh, di ba? O ayan, napansin ka tuloy ng lahat. Masama ang tingin ni Japs kay Lady pero kahit naman anong gawin niya ay tama naman ang sinabi sa kanya ng dalagita. Ilang araw ang lumipas, wala silang pasok kaya palagi lang nasa bahay si Lady. Hindi na niya alam kung anong nangyayari kay Japs. Ang alam niya lang, maaaring hindi pa rin nawawala ang sumpa rito. Hanggang sa lumipas pa ang ilang buwan, nabalitaan na lang niyang hindi na nagpatuloy sa pag-aaral si Japs dahil sa panunukso sa kanya ng mga bago niyang kaklase.
Nawala na ang mapang-asar na ugali ng binatilyo dahil tila ba hindi na niya kinakaya ang ibang ugali ng mga bago niyang kaklase. Doon na rin unti-unting nakaramdam ng awa si Lady sa kinahantungan ni Japs, kaya kinausap niya ang ina tungkol sa bumabagabag sa kanyang isipan. Nakukonsensya naman po ako kasi iniisip ko na yung sumpa ko talaga ang dahilan kaya nangyari yun sa kanya eh. Nasira na rin yung kinabukasan niya. Minsan, iniisip ko na deserve niya naman yun. Kasi ilang mga dati naming kaklase ang tumigil din sa pag-aaral dahil sa kagagawan niya. Kaso kasi, alam mo po yun, hindi na ako mapakali eh. Tapos kahit patulog na ako sa gabi, bigla na lang pumapasok sa isip ko yung sitwasyon na ngayon ni Japs. Ang hirap po. Kahit na hindi na kami nagkikita, parang feeling ko konektado pa rin kaming dalawa. Yan nga ang sinasabi ko sa'yo noon pa man, di ba? Na kahit maisumpa mo ang isang tao, pati ikaw hindi matatahimik dahil konektado pa rin ang kaluluwa niyong dalawa. Nakatali ka pa rin sa kanya. Oo, sabihin na natin na naparusahan mo nga siya, pero yung masamang epekto nun, nakakapit pa rin sa'yo. Kaya nga ayaw kitang nagsasalita ng masama eh, dahil maaapektuhan ka talaga. Ano naman pong dapat kong gawin? Humingi na ako ng tulong sa kakilala ko, pero ilang beses na raw niyang sinubukan, hindi niya matanggal yung sumpa. Siguro may kulang pa? Baka may kailangan. Ano naman pong kailangan? Dapat ba si Japs sa magpunta sa albularyo? Di naman po yun kulam eh. Hindi yun kulam pero may koneksyon pa rin sa masamang elemento. Siguro dapat mag-usap kayo. Pwede raw kasi na ikaw o siya ang makakapagpaalis ng sumpa na yun. Siguro hanggat kaya pang maagapan. Basta sa susunod, huwag ka nang magbibitaw ng kahit na anong masamang salita sa kung sinong tao. Ha? Kapag pakiramdam mo galit ka na at mapapahiling ka na ng masama sa kaaway mo, panatilihin mong tahimik. Hintayin mong kumalma ka bago ka sumagot sa usapan nyo. Dahil totoong walang mabuting dulot ang pusong napupuno ng galit. Tinanggap ni Lady ang pagkakamali na nagawa niya. Hindi na kasi maalis sa isip niya ang kalagayan ni Japs. Sinubukan niyang tawagan ng binatilyo pero hindi ito sumagot sa kanya. Nagpadala siya ng mensahe rito na kung maaari silang mag-usap. Ang akala ni Lady, hindi napapayag si Japs hanggang sa sinabi nito na hihintayin na lang siya kapag tapos na ang kanyang klase. Paglabas ni Lady ng kanilang paaralan, nakita niya ang isang payat na lalaki na nakasuot ng itim na sombrero. Nang lapitan niya ito, alam niyang si Japs yun. Bakit nagtatago ka dyan sa sulok? Baka magpagkamalang ka pang snatcher dyan. Kailangan namang doon ako maghintay sa tapat ng gate. Baka mapagkamala naman ako may inaabangan para bugbugin. Ano nangyari sa mukha mo? Bakit parang ang dami mong bulutong? Huwag mo nang pansinin yan. Ano bang pag-uusapan natin ha? Tara, dun muna tayo. Umupo tayo. Bilisan mo na lang. Dahil baka may makakita pa sa akin dito pagtawanan pa nila ako. Nakakahiya na makita ako ng mga kakilala natin. Hindi ko alam na ganyan na pala ang nangyari sa'yo. Gusto ko lang talaga na humingi ng tawad. Kasi feeling ko, yung nangyayari sa'yo dahil sa sumpa na sinabi ko sa'yo noon. Na sa tuwing magsasabi ka o gagawa ka ng ikapapahamak ng ibang tao, yun ang mangyayari sa'yo. Hindi ko naman alam na pwede pala magkatotoo yung ganun eh. Sorry ha. Ako nga dapat mag-sorry sa inyo eh. Kaso, di ko lang nagawa dahil iniisip ko na baka magmukha akong lalong katawa-tawa eh. Dahil alam niyo naman na hindi ko ugali na umamin ng kasalanan ko. Kaya kahit na alam kong mali, dinadahilan ko na lang na biro lahat yun. Kahit na nakakasakit na ako ng kapwa ko. Pero uli na siguro lahat para sa akin oh. Ang dami kong pagsisisi sa buhay ko. Kasi tama naman yung sinabi mo sa akin eh. Na dapat hindi nakaka-open ang mga biro ko. Ngayon ko mas naramdaman yung mga mali kong ugali nun. Totoo pala talaga na nakakasakit laitin. Kahit pa sabihin na biro lang yun. May mga hangganan pala ang pagbibiro. Di kasama dun ang makapanakit ng kapwa at ang panlalait sa pisikal na kaanyuan nila. Alam mo ba na gabi-gabi kong iniisip yun? Kung iisa-isahin ko, ang dami nilang nasaktan ko eh. Ang dami nyo.
kasama ka na. Kasi ilang beses na kita nakaaway simula pa nung grade 7 tayo. Sorry ha. Sorry sa inyo. Kahit na hindi ko yun masabi sa kanila. Hindi ko rin alam kung anong pwedeng gawin para matigil na yung nangyayari sa'yo. Ngayon nga kausap na kita. Nakita ko na ang laki talaga ng pagbabago mo. Nag-mature ka na ngayon. Nakikita mo na ang mga mali mong ginawa. Hindi ko na iniisip kung maalis pa tong nangyayari sa akin. Ang ginagawa ko na lang ngayon, pinapalakas ko na lang ang loob ko para sa susunod kaya kong harapin yung mga taong nanlalait sa akin. Sa kanila ko nakikita yung dati ko ugali. Na totoo pala talaga nakakaasar. Yung kagustuhan ko magbiro, maling biro ang nagagawa. Sana gumaling ka na. Sana maging maayos ka. Palagi kitang ipagpipray kay God na maging maayos ka na. Dahil alam ko naman na totoo yung pagbabago na gusto mo. Salamat, lady. Palagi rin ako nagdarasal na umayos na ako. Kay God ako nagsusorry. At sinasabi ko na siya na lang ang magpaabot ng sorry ko sa mga taong nagawa ko ng masama. Kung aayos pa ako, edi okay. Kung hindi na, gagawa na lang ako ng paraan para tanggapin to. Magaan sa kalooban nila ang patawaran at ang pag-uusap na yon. Patuloy rin na nagdarasal si Lady na mawala na ang sumpa na ipinataw niya kay Japs. Hindi niya sigurado kung paano niya yun mababawi, pero alam niya lang mas makapangyarihan pa rin ang panalangin kaysa sa masamang salita na nasabi niya noon. Sa paglipas ng panahon, unti-unti ring umayos ang kalagayan ni Japs. Taon ang inabot bago siya tuluyang naging maayos. Dahil sa kakaibang bagay na naranasan niya, nagbago ang ugali niya. Hindi na siya ang mapang-asar na tao na hindi iniisip kung nakakasakit ba siya ng kapwa niya. Naging kalaban na rin siya ng mga taong mapanglait. Nagpatuloy siya sa buhay niya at ang dating kaaway niyang si Lady ay naging kaibigan niya. Minsan, kapag nag-uusap sila, hindi nila maiwasan na banggitin ang nangyari noon. Naging katatawanan na lang sa kanila ang pagbagsak ni Jap sa stage at ang pagpapagupit ng buhok ni Lady dahil sa slime. Naging maayos na rin ang pagbibiro ng binata. Hindi na rin niya dinadamay ang pisikal na anyo ng kabiruan niya. Napapatawa niya ang mga tao sa paligid niya nang walang nilalait na iba. Minsan talaga, may mga taong nagbibiro ng walang pakundangan sa maaaring maramdaman ng ibang tao. Ginagamit nilang dahilan ng biro para makapanlait. Itinatago nila sa pagtawa ang tunay na pangungutya sa kapwa. Isang bagay na hindi maganda. Dahil ang tunay na nakakatuwang biro ay ang birong walang naaapektuhang tao. Walang bumababang kumpiyansa at walang napapahiya. Dahil ang biro ay dapat na nakakatawa, hindi nagiging dahilan ng pagkapahiya. Meron ngang kasabihan na ang salita ay parang sibat. Kapag binitawan, hindi na maibabalik. Kaya maging maingat sa pagbibiro. Piliin ang salitang nakakapagpasaya at hindi nakakasakit. Dahil ang tunay na mabuting biro ay nagdudulot ng saya at pagkakaibigan, hindi sugat sa damdamin. Kayo mga apo, minsan ba'y nakaranas na kayo ng biro na hindi naman nakakatuwa? Ginagawang katatawanan ng inyong pisikal na anyo o ang inyong buhay at karanasan na para bang ito'y isang bagay na dapat ngang pagtawanan? Paano nyo hinarap ang mga taong katulad ni Japs na sa halip na nakatutuwa ang biro, ito'y nakakasakit sa inyong damdamin? Ibahagi nyo naman ang inyong mga karanasan katulad sa ating kwento ngayon. Shout out sa ilan sa mga masusugid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. Ira Jane Bakay Songkuya, Jen Alikaykay, Razel Kimpo at Mau Punzal, Roslyn Mangilin, Florence Hervasio, Joanna Marie Pangilinan, Verheaven, Richard Salda, Angelina Ignacio, Belen Baladhay, Roy Lacandalo,
Nerissa Fadriquela, Alma Naong, Angeline Mina, Mariposa Cruz. Kumusta kayo, MJ Rivera, Wanda Villarino, Teresa Uy, Corazon Cacalda, Baby Lee, Carolina Silorio, Sai Oliva, Maria Lee Nakagawa, Jenny Suzuki, Tats 765, Josefina Fuelias, Elaine Cardiente, Gold Page, Moriel Hernandez, Whisper of Creepy Stories, Leslie Bangkale. Shout out sa inyo, Karen Ann, Miracle of Love, Cristala, Rose at shout out din sa Laude family, Zach Manley, Bernadette Pasqua, Shairi Vlog, Chinita Closa, Arialyn Notarte, Esther Lanuevo, Jonah Castro, Ito Emi, Yvonne Despi at kay Cushwell Hayes Jimenez, Ami Alferez, Liza Lynn Tizon. Salamat sa pakikinig nyo, Conelo PH Channel, Jestoni Guntan, Miss Lay, Alina Casido, Maria Therese Alimios, HZL, JNBJ, Jocelyn Kai, Cherilyn Dasalia, Celestina Sigua, Kathy Alimohane, Carl Joseph Gozon, Rashan Yan Licarte, Mayra Angkilo, Aida Orozco, Conchita Salazar, Bikay, Gemma de Ocampo, Lynn Tots, Jodilyn Pakin, Milrose De Mate, Elizabeth Dunca, Edgardo Cunanan, Rhea Gonzaga, Anjo Flores at sa Dangiw family ng Nueva Ecija, Maria Benitez, Laliza Cutie. Shout out sa aking mga apo na sina Sydney Crosswind, Hazel Fiesta, Estely Reyes, Marie the Lightworker, AJ Chua, Vicky Yabut, Gia Gigi, Lovely Rose Roa at kay Princess Rain Roa Alawami, Razon Yao, Francisco Neng at sa kanyang napakagandang asawa na si Jeremy Saranillo Francisco. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa lagi ninyong pakikinig mga apo.